Hoy, tingnan mo, ano yun? Nasa problema yung delivery guy. Pagbati, Panginoong Drago. Ikaw, pasaway. Anong lakas ng loob mong tumingin kay Panginoong Drago? Pagbati, Panginoong Drago. Ako si Sully, ang gobernador ng Zonos. Mangyaring bumalik na po kayo sa Dragon Hall. Mangyaring bumalik na po kayo sa Dragon Hall, Panginoong Drago. Ano, yung delivery guy na yon, ang Panginoong Drago na namumuno, sa Dragon Hall? Nasa rurok ang Dragon Hall. Pero hindi pa rin nahahanap ang aking anak na babae. Umalis ako sa Dragon Hall para hanapin ang aking anak. Ito na lang, ang tanging hiling ko ngayon. Babalik ako sa Dragon Hall kapag nahanap ko na ang aking anak. Pero 15 taon na po kayong naghahanap, Panginoong Drago. Baka po kasi, Tumahimik ka. May kutob ako. Na narito siya sa Zonos. Tatay, huwag kang aalis. Gusto kong kasama kita. Nina, maraming batang tulad mo ang nangangailangan ng aking proteksyon. Dadalhin kita sa theme park kapag natapos ko na ang misyon ko, hindi ba? Pangako. Pero mamimiss pa rin kita, tatay. Ano ang gagawin ko? Nina, isuot mo ang agwat na ito. Kausapin mo lang ito. Kapag namimiss mo ako, naririnig ko yan kahit gaano kayo kalayo. Tandaan mo, palagi akong nasa tabi mo. Nanay, ano ang trabaho ni tatay? Ang tatay mo ay isang bayani. Nanay, patay na ang nanay ko. Tatay, nasan ka na? Miss na miss kita. Namatay ang asawa ko sa digmaan. 15 taon na ang nakalipas at nawala ang anak kong babae. Gusto ko lang mahanap ang anak ko at tuparin ang responsibilidad ko bilang ama at bumawi sa kanya. huwag kang mag-alala, Panginoong Drago. Ipapahanap ko sa mga tauhan ko ang buong Zonos at tutulungan kitang hanapin ang anak mo. Huwag kang mag-alala, Panginoong Drago. Huwag kang mag-alala, Panginoong Drago. Ang sinangag mo ay masarap. Hindi ako nagsasawa sa pagkain nito. Siyempre, itinuro sa akin ito ng tatay ko. Ang sikretong recipe, walang ibang nakakaalam kung paano ito gawin. Tatay, kumusta ka na? Alam mo ba, na ikakasal na ako bukas. Miss na miss kita. Musta? Isang sinangag po. Ay, CJ, Ganyang edad na sana ang anak ko kung buhay pa siya. Mister, mukhang pagod na pagod ka. Dinagdagan ko ng itlog para sa iyo. Salamat. Parang ganito ang lasa ng sinangag na ito. Parang ang lasa ng sinangag na ito. Handa na ang pagkain. Wow, sinangag! Tay, bakit may hamon ang sa akin at ang sayo wala? Ayoko ng hamon. Sa'yo na. Kainin mo. Tay, paano mo nagawa ng masarap na sinangag? Sasabihin ko sa'yo ang sikreto. Tandaan mo, Sige, ito ang sikretong recipe ko. tatandaan ko. Lulutuin ko ito para sa'yo paglaki ko. Mia, pagod ka ba? Lumayo ka, baka matalsikan ka ng mantika. Ano ng problema, ho? Hindi ba masarap ang pagkain? Hindi. Masarap.
Ang sinangag na ito ay espesyalidad ng nobya ko. Dito mo lang ito makakain at wala sa ibang lugar. Sino ang nagturo sa'yo nito, miss? Tingnan mo si Ginoong Hood. Siya ang lokal na bully. Bakit siya nandito? Na maraming kasama. Teritoryo ko ito. Hindi ka pwedeng magtayo ng tindahan nang hindi nagbabayad sa akin. Tigilan nyo, Ginoong Hood. Babayaran ko ang proteksyon. Tigil. Magkano ang gusto nyo, Ginoong Hood? 200 dolyar. CJ, ibibigay ko sa inyo. Akala mo ba pulubi ako? 200,000 dolyar ang gusto ko. Gusto ko ng 200,000 dolyar. 200,000 dolyar, Ginoong Hood. Mayroon akong maliit na negosyo. Pwede bang mas mababa? Huwag kang magpanggap na mahirap. Kilala ko kayong dalawa. Ay ikakasal bukas. May 200,000 dolyar kayo sa bangko. Ginoong Hood, regalo yon para sa kasal ko. Pinag-ipunan ko yan sa pagtatrabaho ng 3 trabaho sa isang araw. Naging ulila na ako mula pagkabata. Gusto ko lang magkaroon ng masayang pagsasama kay Tim. Ikakasal na kami bukas. Pwede bang mas mababa? Pwede na ba ang 20,000? Tigilan mo yan. Wala akong pakialam sa'yo. Anong lakas ng loob mong makipag-areglo sa akin? Ginoong Hood, Ginoong Hood. Huwag kang magalit. Aray! Aray! Gusto ko ng 200,000 dolyar. Puputulin ko ang isang daliri para sa bawat 10,000 dolyar na hindi mababayaran. Huwag mong gawin yan. Bibilang ako hanggang 3. Puputulin ko ang kanyang daliri sa loob ng 3 segundo. Maghanda kang pakasal sa isang pilay bukas. Hahaha. Mia, makinig ka sa kanya. Ayokong maging pilay. Pakakasalan pa rin kita kahit walang regalo sa kasal. 3. 2. 1. Babayaran kita. Ngayon, Ginoong Hood, huwag mo siyang saktan. Ibibigay ko sa iyo ang 200,000 dolyar ngayon. Pakawalan mo siya. Ganun dapat. Hahaha. Huwag mo siyang bayaran. Hahaha. Huwag mo siyang bayaran. Aray. Pinaghirapan mong kitain ang mga ito. Sino ba siya? Para kunin ang pera mo? Hindi natin siya kayang pagalitin, mister. Makakapag-ipon ulit ako. Ayokong masaktan si Tim. Saan ba nang galing itong pakialamerong ito? Umalis ka na kung ayaw mong mamatay. Mandarambong ka sa liwanag ng araw. Hindi ka makakakuha ng kahit isang costing habang nandito ako. Aray. Tangang delivery boy ka. Ang kapal ng mukha mong makialam sa akin. Dampian nyo. Huwag. Aray. Sino ka ba? Isang taong hindi mo kayang pagalitan. Umalis ka na. Tara na. Ang lakas mo pala, mister. Maraming salamat talaga. Salamat. Uwi na ako para maghanda. Para sa kasal bukas. Aalis na ako. Tutulungan kita pagkatapos ko rito. Miss, sa totoo lang, may kakaiba sa kanya. Ano pong ibig sabihin ninyo, mister? 5 taon na kaming nagmamahalan. Ni Tim, ikakasal din kami, bukas. Ay, mister, tadhana talaga ang pagkikita natin. Dapat dumalo kayo sa kasal ko. Sa Hanya Hotel. Siguro ikakasal na rin si Nina sa edad niya. Narinig niyo ba ako, mister? Ay, pasensya na. Naisip ko lang, na siguro ikakasal na rin ang anak ko sa edad mo. Paborito. Wala na po ba ang anak ninyo, mister? Hinahanap ko siya. Pasensya na at naalala niyo ang masakit. Ayos lang. Dapat laging tumingin sa hinaharap. Hindi ka makakaalis kung mananatili ka sa kalungkutan. Sigurado ako na ayaw ng anak mo na makita kang ganyan. Anong problema, Nina? Sabi ng guro, isaulo daw namin ang mga termino. Kaya naman ng ibang bata, ako hindi. Nina, dapat laging tumingin sa hinaharap. Hindi ka makakaalis kung mananatili ka sa kalungkutan. Ayos lang. Mananatili ako dito kasama mo. CJ,
Kailangan ko nang umuwi para maghanda para sa kasal. Kita-kita bukas. Hoy! Hindi ba yun si? So, sa tingin ko, nakita ko na ang anak ko. Ang tangang si Mia, nahulog na sa bitag ko, pero may nakialam na isang tao at nawalan ako ng 11 milyong piso. Mahal, huwag kang magalit. May sasabihin ako sa'yo. Matalino ka nga. Lolokohin natin ang taang yon bukas. Gagamitin ko ang 11 milyong pisong iyon para bumili ng mas maraming bag para sa'yo. Napakadaling lokohin si Mia. Akala talaga niya na magugustuhan mo ang isang babaeng mababang uri tulad niya. Isa siyang ulila, pero may kapal ng mukha para pakasalan ako. Sa pinakamabuti, karapat-dapat lang siya, sa isang lalaking walang bahay. Papahiyain ko siya, sa sarili niya, sa kasal bukas. Ituring mo na lang itong isang palabas para sa ating kasal. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang umiiyak ng todo sa kasal bukas. Oo nga pala, ang tatay ko ay dadalo sa ating kasal bukas. Ano, ang tatay mo? Ang hari ng underworld ng Hanya, dadalawa siya sa ating kasal. Inimbita ng tatay ko ang gobernador ng Zonos, si Sulif. Maging pinakamabuting asal ka at magpakitang gilas sa kanya. Makikinabang ka dyan sa hinaharap. Ang ginang Leaf ay may suporta ng makapangyarihang Dragon Hall. Huwag kang mag-alala, Zoe. Tiyak na, magpapakita ako ng pinakamabuti bukas. Hindi pwede. Ikakasal na tayo bukas. Bakit ka nagmamadali? Anong ginagawa mo? Sino siya, Tim? Kliyente ko siya. Nag-uusap kami tungkol sa trabaho. Kliyente mo. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Uwi na tayo at maghahanda para sa kasal bukas. Mia, mapapahiya ka sa sarili mo sa kasal bukas. Ano, Lord Drago? Nahanap mo na ang iyong anak, ayos yan. Makakabalik ka na sa wakas sa Dragon Hall. MS, Leaf. Tungkol sa development project. Hindi ngayon, nahanap na ni Lord Drago ang kanyang anak. Iyon ang pinaka mahalagang bagay. Anak pala ni Lord Drago, ang nasa Hania. Mga kasama, Ano yon? maghanda ng mamahaling regalo. Ang mga Jod ay magtatagumpay na anumang araw. Kung makakapasok ako sa mabuting grasya ng kanyang anak, ha ha ha. Mia, ikaw ba talaga ang aking anak na si Nina? Narito ang iyong tatay para dumalo sa iyong kasal. Ginoong Mac. Ginoong Puck. Ginoong Wade, narito kayo. Dumiretso kami rito pagkatapos ng trabaho. Buti na lang at nakarating. Kami. Ano yang amoy? Mia. Heto ang regalo mula sa amin lahat. Anak, hindi naman kalakihan ang kinikita namin sa pagtatrabaho, sa konstruksyon. Ito ay maliit na halaga mula sa amin. Sana'y magustuhan mo. Tanggapin mo. Hindi ko ito matatanggap. Ginoong Wade, binigyan mo ako ng pera para may patayo ang aking food store. Ginoong Mac, binigyan mo ako ng $500 nang hindi ko makabili ng pagkain. Ginoong Puck, dinala mo ako sa ospital ng ako ay walang malay dahil sa mataas na lagnat. Hindi ko kayang mabayaran ang utang na loob ko sa inyo. Paano ko tatanggapin ang pera mula sa inyo? Naku, Mia, huwag mong sabihin yan. Para ka na ring aming anak. Eksakto. Dapat naming alagaan ka. Kakailanganin mo ng mas maraming pera. Kapag ikakasal ka na, tanggapin mo ang pera. Mia, tanggapin mo. Tara na. Huwag na tayong tumayo sa labas. Dapat na tayong pumasok ngayon. Tara na. Tara na. Maligayang bati. Talagang galing siya sa mababang uri. Anong klaseng mga tao ang kanyang inimbitahan? May lakas pa ng loob na pumunta sa ganitong lugar. Nawalan na ako ng gana. Ma, si Mia ay isang ulila. Paano niya makikilala ang mga malalaking tao? Sa pinakamarami ang makikilala lang niya ay mga hamak na tulad niya, tulad ng mga taong ito. Hindi ba't mas mabuti? Kung may mga tao na kilala niya, mas mapapahiya siya mamaya. Tara na. Tim,
Paano kung si Mia ay maghanap ng gulo? Ikakasal ka kay Zoe ngayong araw. Pinaghirapan mong makapasok sa pamilya ng mga Jude. Malapit nang magtagumpay ang pamilya natin. Walang puwang para sa pagkakamali. Isang ulila yan na hindi man lang nakakabili ng disenteng regalo sa kasal. Hindi niya magagawa na magdulot ng anumang problema. Huwag kang mag-alala, lahat ay naplano na. Maaari mong panoorin kung paano siya palayasin sa kasal ko mamaya. Ano? Ang mga York ay walang, kahit kay titing na konsensya. Paano nila naitimang lokohin si Mia? Gusto nilang mamatay. Lord Drago, may mga bagong ulat kami. Si Mia Ford ay ipinadala sa isang ampunan. 15 taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay ibinigay din ng ampunan. 15 taon na ang nakalipas? Isang ulila? Ano ang kinalaman ni Team York? Nagsimula silang magkasintahan. 5 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, nalaman namin na niloloko niya si Mia kay Zoe Judd. Sa buong panahong iyon, sa isang pagkakataon, nagpunta sila sa hotel ng magkasama, habang si Mia ay may mataas na lagnat. Sa huli, si Mia ay dinala sa ospital ng mga manggagawang suki ng kanyang food stall. Lord Drago, narito ang listahan ng mga pangalan ng mga individual na tumulong sa kanya. May kutob ako na si Mia ay maaaring ang matagal ko nang nawawalang anak. Ang mga taong tumulong sa kanya ay aking mga tagapagligtas. Maghanda ng mga regalo. Nais kong gantihan sila. Nauunawaan, Lord Drago. Paano naman si Team York at ang kanyang pamilya? Gagantihan ko ang mabuti at masama ngayong araw. Hindi ko palalampasin ang sinumang nanakit sa anak ko nang basta-basta. Mauna na ako. Ipadala ang mga regalo agad-agad. Gusto kong malaman nila na si Mia Ford ay hindi isang ulila. May suporta siya mula sa akin. Tim, matapos ang 5 taon, sa wakas ay ikinasal na tayo. Mia, pwede mo na akong bigyan ng 200,000 dolyar ngayong mag-asawa na tayo. Bakit ka nagmamadali? Sa iyo naman mapupunta ang perang iyon. Wala nang mas mahalaga kaysa sa kasal natin ngayon. Ano ang ibig mong sabihin, Mia? Bakit ayaw mo akong bigyan ng 200,000 dolyar ngayong mag-asawa na tayo? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Asawa mo na si Tim. Natatakot ka pa bang mawala ang pera? Hindi, wag kang magkakamali ng pag-intindi. Masyado akong nagmamadali. Napakasalan si Tim. Pipirma na ako ng kontrata ngayon. Tim, ibinibigay ko na sa iyo ang pinaghirapan kong pera. Ngayon, ikaw ang magiging ulo ng aming munting pamilya. Ibigay mo sa akin. Sa totoo lang, akala mo ba napakakasalan kita? Tim, ano ang pinagsasabi mo? Ang babaeng katulad mo ay hindi karapat-dapat. Napakasalan si Tim. Ako ang kanyang pakakasalan ngayon. Tim, ano nang nangyayari? Hindi ba't kliyente mo siya? Kliyente niya, isang tanga lang tulad mo, ang maniniwala dyan. Mahal namin ang isa't isa ni Tim. Wala siyang kailanman, nabalak na pakasalan ka. Hindi ako naniniwala. Hindi magsisinungaling sa akin si Tim. Tim, sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya. Tama siya. Isang babaeng mababa ang uri tulad mo ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi yan ang sinabi mo. Sinabi mo sa akin, ikaw lang ang mamahalin ko. Ang tanga-tanga mo talaga. Wala kang kakayahan at wala kang koneksyon. Paano mo makukumpara kay Zoe? Nagtataka ako na may lakas ka pa ng loob na pakasalan ako. Ili. Ako ang tumulong sa'yo ng pinansyal. Nang nahihirapan ang pamilya mo, naghirap ako para kumita ng pera. Para sa matrikula mo. Napakarami kong isinakripisyo para sa'yo. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ang sakripisyo mo ay walang kwenta. Hindi mo kailanman maibibigay kay Tim. Ang gusto niya, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Hindi mo kayang bumili ng kotse o bahay. Ang tinatawag mong ipon ay sapat lang para makabili ng bag para sa akin. Si Zoe ay anak ng pamilyang Judd. Ang tatay niya ang hari ng ilalim ng lupa sa kanya. Si John Judd, isang hampas lupang ulila. Tulad mo ay hindi pwede ikumpara sa kanya. Ito ang kasal namin ngayon. Huwag kang magkakagulo. Kung hindi, papaalisin kita. Hindi ako aalis. Tim, siguro mayroon lang na hindi pagkakaunawaan. Pakakasalan mo pa rin ako kapag naayos na natin ito, di ba? Mia Ford,
Huwag kang mag-ilusyon, hindi kita minahal kailanman. Alam mo ba kung gaano, kasuklam-suklam ang amoy mo sa akin, araw-araw. Hindi ka nga sana, nandito sa kasal ngayon, kung ibinigay mo, kay Emma Hood ang pera kahapon. Ano? Ikaw ba ang nagpadala ng mga lalaking yon? Paano mo nagawa ito sa akin? Team York, paano mo nagawa? Bakit mo ako nilinlang? Kung hindi mo naman pala ako mahal, niloko mo pa ako sa pinaghirapan kong pera para lang makabili para sa kanya ng bag. Nasayang mo ang oras ni Tim. Isa ito sa mga kabayaran mo. Walang paraan na makakabalik ka sa kanya. Hindi mo nga ako pinapayagan na bumili ng relo. Gusto mong mag-ipon para sa bahay. Magagawa mo lang itong ma-afford sa susunod mong buhay. Nag-ipon para sa kinabukasan natin. Ako ang nagbayad para sa kasal na ito. Paano mo nasabi yan? Matapos mong dayain ako sa pera ko. Kasuklam-suklam ka talaga. Napakabait ni Mia kay Tim. Pero niloko niya ito sa pera. At iniwan pa. Napakababa talaga. Huwag mo siyang pakinggan. Anong karapatan mong pagalitan si Tim? Paano ka nakakuha ng napakaraming pera? Malamang may ginagawa kang masamang bagay sa likod ni Tim. Pwedeng kunin niya ito bilang kabayaran. Hindi totoo yan. Pinaghirapan ko ang pera ko ng legal. Nagsisinungaling ka. Tim, magsalita ka naman. Masakit itong sabihin. Pero si Zoang, tumulong sa akin para malampasan ito. Kasal namin ngayon, pero pinili nitong babae na maggulo at si Rain ang selebrasyon. Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Tignan niyo mga kasama. Si Mia ay nawalan ng hiya para kumita ng pera sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki. Nagsisisi akong naawa ako kay Mia kanina. Babae siyang punong-puno ng kasinungalingan. Isang babaeng walang hiya tulad niya, ay hindi dapat narito. Umalis ka, 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 umalis ka. Hindi ko ginawa yon. Huwag ninyong pakinggan siya. Pinaghirapan ko ang pera ko sa pagpapatakbo ng isang food store. Babae. Walang maniniwala sa mga kasinungalingan mo. Nakakadiri ka. Kung ako ikaw, magpapakamatay na ako. Bah. Binabaluktot mo ang mga pangyayari at dinudumisan ang pangalan ng isang mabuting babae. Wala ka bang konsensya? Kaming tatlo ay nakasaksi kung paano lumaki si Mia sa harap namin. Mabuting tao siya. Hindi niya kailanman gagawin ang ganoong bagay. Huwag mong subukang. Sir-on siya. Kung ayaw mo kay Mia, hayaan mo na lang siyang umalis. Bakit mo pa? Kailangang akusahan siya? Tama. Sino-sino ba ang mga hamak na to? Sa pamilya ko ang lugar na ito. Wala kayong karapatang magsalita dito. Umalis kayo. Mga walang batas. Ako ang batas dito sa Hania. Makinig kayo. Ang gobernador ng Zonos ay isinama ang tatay ko para makipagkita kay Lord Drago kaninang umaga. Ang tatay ko nga ay ipinakita pa sa kanya ang Drago Pass. Hindi lang yan. Ang tatay ko ay gustong magrekomenda sa amin ni Tim kay Lord Drago. Sino ka ba? Para tutulan ako. Ano? Si Lord Drago. Tama ba ang narinig ko? Yun ba yung Lord Drakong na wala noong mga nakaraang taon? Isa siyang napaka-impluwensyang tao sa Valia. Mamumuno ang mga Jod sa buong Valia. Kung makikilala nila ang Dragon Hall. Narinig nyo ba yan? Dapat, nang umalis kung gusto niyong makalabas pa. Hindi ako aalis. Ano naman kung mayaman at makapangyarihan ka? Wala kang karapatang mangapi. Mananatili ako. Ako rin. Mananatili kaming lahat dito. Para suportahan si Mia. Kung ganoon, gusto niyong magpakatigas. Huwag niyong sisihin ang susunod na mangyayari. Dahil patuloy niyong ipinagtatanggol siya, mga gwardya. Bugbugin niyo sila. Huwag. Tigil. Huwag tumigil. Tigilan nyo na sila. Ako na lang ang harapin nyo. Huwag mo akong utusan. Maging malinaw tayo. Hindi ko palalampasin ang sino mang may kaugnayan sa'yo at tungkol sa'yo. Ako naman ang maglilibang sa'yo. Ano nang ginagawa mo? Walang utang na loob ka, babae. Gusto kong gawin mong katawa-tawa ang sarili mo para maging mas masaya ang mga bagay-bagay. Pero ayaw mong makipagtulungan at sinisira mo pa ang kasal ko. Gusto kong lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Ikaw ang kabit. Kasal ko ito. Ang tigas ng ulo.
Hindi niya alam ang kanyang mga pagkakamali. Ikaw na ang magsabi sa kanya. Narinig mo ba yon? Humingi ka ng tawad kay Zoe ngayon din. Bitawan mo ako, Team York. Bitawan mo ako. Mia! Arg! Hindi sapat ang isang beses. Ipagpatuloy mo siya, Team. Handa na ba ang mga regalo? Opo, Panginoong Drago. Nina, hindi ako naging kasama mo sa lahat ng mga taong ito. Marami ka sigurong pinagdaanan. Huwag kang mag-alala, hindi na kita pahihirapan pa. Mula ngayon. Tigil, tigil. Tulungan mo ako, Mister. Nina, hindi pa namin nakita ang tatay mo kailanman. Malamang mamamatay tao siya at nasa bilangguan ngayon. Kalokohan, bayani ang tatay ko. Pinoprotektahan niya ang iba. Nagsisinungaling ka! Siyang tunay na sa bilangguan ng tatay mo! Huwag mong insultuhin ang tatay ko! Mamamatay tao ang tatay niya. Suntukin mo siya! 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 Anong ginagawa ninyo? Takbo! Tulungan mo ako, tatay. Anak ko. Napahirapan ka siguro. Anong lakas ng loob mong mangapi sa kanya? Sino itong matandang ito? Anong karapatan niyang makialam? Ikaw yung delivery guy, kahapon. Ano, akala mo ba ang pananamit mo ay makakatulong sa kanya? Ikaw ang kabit na. Sumire sa relasyon ni Mia. Anong lakas ng loob mong apihin siya at ikaw? Walang puso ka. Nag-iipon si Mia ng pera para ibigay sa'yo sa kasal ninyo. Ito ang tanda ng pagmamahal niya sa'yo. Pero ito ang treto mo sa kanya. Pag-ibig, ulila siya. Hindi siya, karapat-dapat, mag-usap tungkol sa pag-ibig. Tanga siya, dahil kusang binigay niya sa akin ang pera. Hindi niya pwedeng sisihin ang iba. Wala kang pakialam, delivery guy. Hindi mo makukuha kahit isang kasing ng pera ni Mia ngayon. Kayo dalawa ay mag-so sorry kay Mia ngayon. Sino ka para utusan kami, delivery guy? Galing ako sa pamilyang Judd. Si John Judd ang tatay ko. Hari ng underworld sa Hania. Gusto mo pa akong mag-sorry sa kanya? Gusto mo bang mamatay? HMPH. Ang pamilyang Judd, wala silang kwenta sa akin. Ang buong Hania ay magdudusa kasama ninyong dalawa kung hindi kayo mag-so-sorry ngayon. Bastos, anong lakas ng loob mong hamakin ang pamilyang Judd? Gusto mo bang mamatay? Matanda, bakit mo ipinagtatanggol ang buhay mo para sa kanya? Akala mo ba tatay mo siya? Tama. Ako ang tatay ni Mia. Huwag kang magpadalos-dalos, Mister. Mia, huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Hanggat nandito ako. Siya ay ulila. Wala siyang tatay. HMPH. Tatay niya. Tingnan mo kung paano siya ipinagtatanggol. Tiyak na, sugar daddy niya yan. Mia, paano mo naman naisip ang humingi ng tulong sa kagaya niya? Napakawalang hiya mo. Napakaputa mo, Mia. Dapat noon pa ay hiniwalayan na kita. Paano ka nakipag-isa sa isang matandang lalaki? Kalokohan, wala akong kinalaman sa kanya. Kahit kailan, huwag ninyong siraan siya. Babae, hindi mo pa aminin na nagloloko ka kay Tim. Dinala mo pa ang iyong kabit dito at ikinahiya mo ang sarili mo. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang ang sinumang nanakit sa'yo ay makalusot ngayon. Lahat kayo ay nambuli kay Mia. At pinagbintangan pa siya ng mga ganyang bagay. Akala nyo ba pwede nyong apihin? Dahil lang siya ay ulila, ipagtatanggol ko si Mia at ibibigay ko sa kanya ang hustisya. Isa ka lang hamak na basura. Paano mo siya matutulungan? Magwawakas ka lang, tulad ng mga hamak kanina. Karapat dapat kang mapahiya sa akin. Isa ka lang talunan na umaasa lang sa tatay mo. Wala kang karapatan na mang-insulto ng iba. Sinasabi ko sa iyo na sila ang aking mga tagapagligtas dahil tinulungan nila si Mia. Narito ako upang gantihan ang kanilang kabutihan ngayon. Ha ha ha, narinig mo ba yan? Isa ka lang hamak na delivery boy. Pareho ka sa mga pisanteng iyon.
Ano naman kung nagbihis ka ngayon? Paano mo? Gustong bayaran sila? Ikaw ba ang magbabayad para sa libing nila? Mia, ang tinatawag mong ama ay katulad mo lang. Hindi. Mas tanga pa siya sa'yo. Kasing hamak niya ikaw. At may sira siya. Team York, mahal ka ni Mia, ng buong puso. Nag-ipon siya ng maraming taon, para lang ibigay sa'yo, ng isang magarbong kasal. Boyfriend ka niya, pero niloloko mo siya. Kasama nitong walang hiya na babae, habang si Mia ay, nagdurusa sa, mataas na lagnat. Sila ang mga, tinatawag na hamak na manggagawa, na, nagdala sa kanya sa ospital. Nasaan ka noon? Wala kang karapatan na insultuhan si Mia. Sino ka? Wala kang karapatan. Nasermonan ako. Siya ay, sapat na tanga para ibigay sa akin, lahat ng kanyang pera dahil, gusto niya ako. Team York, bulag siguro ako nang mahalin ka. Alam mong kabit ka, wala kang hiya. Nagwawala ka pa, dahil malakas, ang tatay mo. Huwag ka nang umasang makatakas. Parurusahan mo ba ako? Ngayon, babayaran ko ang kabutihan at kasamaan. Hoy, huwag kang magpadalos-dalos. Alam kong, gusto mo ring tulungan, si Mia. Pero ang tatay niya, ang hari ng underworld sa hanya, hindi natin sila kayang kalabanin. Dapat, isama mo na si Mia, at umalis na kayo ngayon. Ang buhay namin, ay hindi naman gaanong mahalaga, susubukan naming pigilan sila, lalaban kami. Sa kanila ngayon. Matagal ninyong tinulungan si Mia. Mga tagapagtaguyod ko kayo, hindi ko hahayaang, ang isang hari lang ng underworld sa haniya, ay saktan ng aking. Mga tagapagtaguyod, Ininsulto mo ba ang tatay ko? Ang kapal ng mukha mo. malalaman mo, kung totoo ang sinasabi ko o hindi. Hulihin sila. Gusto kong baliin ang mga binti nila at itapon sila. Pasok. Ay, tumawag talaga siya, ng backup. HMP. Walang saysay ang pagtawag mo ng tulong. Mr. Mac. Binigyan mo si Mia ng $500 noong siya ay nasa pinakamababa. Para hindi siya magutom. Ngayon, babayaran ko ng 10,000 beses para sa kanya. Heto ang 5 milyon. Tanggapin mo ito. Ano, 5 milyon sa cash. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera sa buong buhay ko. Totoong ang 5 milyon sa cash. Nakatanggap siya ng 5 milyon kapalit ng $500. Talagang 10,000 beses nga, kung ako ang magbibigay kay Mia ng $200,000, makakatanggap ako ng 2 bilyon pabalik. 5 milyon lang ito. Ang allowance ko bawat taon ay mas malaki pa dyan. Gusto mo akong takutin sa ganitong halaga? Masyadong malaki. Hindi ko ito matatanggap. Wala akong hinangad. Nang tulungan ko si Mia noon, siguro ay, napakahirap mong pinaghirapan, ang perang iyan. Pakikuha mo ito pabalik. Mr. Mac. Ang kabutihan mo ay karapat-dapat na bayaran. Pakikuha mo ito. Pero, Ginoong Pop. Ikaw ang nagdala kay Mia sa ospital noong may sakit siya at ikaw pa ang nagbayad ng gamutan niya. ito ay, isang maliit na, bagay lamang. Kilala ko na si Mia, mula pa noong bata siya. Para siyang, anak, sa akin. Dapat ko lang gawin yon, ayos lang. Malayo ang tinitirhan mo sa paaralan ng anak mo. Narito ang isang bahay na 2,153 square foot sa Pine Residences. Tanggapin mo na ito. Ano, Pine Residences. Iyon ang pinakamagandang lugar. Sa Haniya, ang pinakamurang unit ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Magkano kaya ang 2,153 square foot? Ano? 2,153 square foot. Ang mga bahay sa Pine Residences ay nagkakahalaga ng 9,000 bawat square foot. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng di bababa sa 20 milyon. 20 milyon? Team, magkakaroon sana tayo ng 20 milyon kung ikaw lang sana ang nagdala kay Mia sa ospital. Kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Bago bumili ng bahay, sa Pine Residences, pero, ibibigay niya lang ito. Imposible. Hindi ko ito matatanggap. Ang huling regalo ay isang development project mula sa Sotia Corp. Para sa lungsod ng Darwin. Imposible.
Ang Darwin ay ang pangunahing lokasyon ng development project. Ito ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Paano mo ito makukuha kung hindi nga makakuha ang tatay ko? Ano, Zoe? Kahit papa mo, hindi nakuha. Peke yan. Ginoong Wade. Opo, tinulungan mo si Mia na magtayo ng food stall. At umahon, sa hirap. Matibay, si Mia, hindi naman gaanong nakatulong. Ayaw pa nga niyang, bayaran namin, ang fried rice. Kayong tatlo ang gumawa kay Mia. Kung sino siya ngayon. Ang lungsod ng Darwin. Ang tunay kong regalo, sa inyong tatlo, bawat isa sa inyo, ay magmamay-ari ng 33% ng shares. Tanggapin ninyo. Ano? Bawat isa sa kanila, ay may mahigit 30% ng shares sa proyekto. Iyon ay hindi bababasa, 30 bilyon. Yayaman sila. Kapag tinanggap nila ang mga regalong ito, hihigit pa ang estado nila sa akin. Peke yan. Ginoo, ano nang nangyayari? Sino ka? Gusto kong malaman mo na kaya kong ibigay sa kanila ng mga bagay na kahit ang pamilya Judd ay hindi kayang bayaran. Nangangahas ka pa bang maliitin ang sino man sa kanila ngayon? Hindi pwede. Delivery guy ka lang. Paano mo makukuha ang proyektong ito? Si MS, Leaf lang ang may karapatan na magdesisyon. Huwag kang mag-alala, ang sinasabi mong si MS, Leaf, ay dadalhin ng tatay mo dito, para siya ay lumuhad at humingi ng tawad, sa akin at kay Mia. Ang kapal mo. Wala akong pakialam kung paano mo ninakaw ang mga bagay na ito. Pero mapapahamak ka. Dahil ininsulto mo si MS, Leaf, at gusto mong lumuhad at humingi ng tawad ang tatay ko sa inyong lahat. You. Ipapaalam ko sa iyo na ang tatay ko ay paparito na. Hindi lang yan. Tinanggap niya si MS, Leaf, kahapon lang. Dapat kang lumuhad at humingi ng tawad sa akin bago pa siya dumating. Ibigay mo sa akin ang mga regalo at pag-iisipan kong hayaan kang mabuhay. Anong gagawin natin, mister? Huwag kang mag-alala. Magiging interesante na ang mga bagay. Bingi ka ba, hamak na tagahatid? Ibigay mo sa amin ang mga regalong yan ngayon. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Mga basura tulad mo, ay hindi karapat-dapat humawak ng mga gamit ko. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako ngayon. Hindi mo ba narinig? Dumarating na ang hari ng impyerno ng Hanya, at ako ang manugang niya. Wala akong pakialam kung sino ka. Bubugbugin ko ang gago mong to ngayong araw. Wala akong pakialam kung sino ka. Ako ay bugbugin ang gago mong ito ngayon. Arf, Ang sampal na ito ay para sa pagloloko mo kay Mia, sa kanyang pinaghirapang pera, at nararamdaman. pakawalan si Tim. Ang sampal na ito ay para sa pagbaluktot mo ng katotohanan, at pag-akusa kay Mia, na nanloloko sa'yo. Arf. Ang sampal na ito ay para sa pagiging walang utang na loob, at pagtataksil sa nararamdaman ni Mia. Pakawalan si Tim. Ikaw, matanda, gusto mo bang mamatay? Siya ay ang manugang ng pamilyang Judd. Pakawalan mo siya, mister. May suporta siya ng mga Jude. Huwag natin silang galitin. Basura ka. Isang awa na lang. Natapusin ang buhay mo ng ganyan. Tim, ayos ka lang ba? Sinira mo ang kasal ko, at binugbog ang asawa ko. Kayo lahat ay tapos na. Ikaw ay hindi pa nagsisisi. Gagawin kitang mawalan ng lubos ng pag-asa ngayon. Wala kang choice, kundi lumuhad at humingi ng tawad kay Mia. Paano mo balak? Napawalan kami ng pag-asa, ha? Gusto mo ba kaming tapusin, kung hindi kami humingi ng tawad sa kanya? Tama. Tigilan mo ang pagbibiro. Sino ka ba para sirain ang pamilya Judd? Magiging tapat ako. Nalaman ng tatay ko na ang anak na babae ni Lord Drago ay kasalukuyang nasa Hania. Ang aming pamilya ay magiging napaka-successful kapag nahanap namin siya. Ano, ang anak na babae ni Lord Drago ay nasa Hania. Ang mga Judd ay magiging successful kapag nahanap nila ang anak na babae. Nasaktan niya ang mga Judd na may suporta ni Lord Drago. Hindi siya makakalis sa lugar na ito. Narinig mo ba yun? Ang pamilya ko ay malapit nang makipag-ugnayan kay Lord Drago. Mamumuno kami sa Hania. Kailangan mong magkaroon ng napakalakas na background para sirain ang aming pamilya. Puro ka bang salita at walang gawa. Ang mga Judd ay hindi karapat-dapat na makipag-ugnayan kay Lord Drago. Bibigyan kita ng leksyon. Sa ngalan ng tatay mo. Gusto mo ba akong suntukin? Subukan mong hawakan ako. Sinuntok mo ba ako? Kahit tatay ko, hindi pa ako nasasaktan.
Pero ikaw, ang kapal ng mukha mo. Nasaktan ako. Sino ka ba para saktan ako? Wala akong pakialam. Pero tama ka, sa isang bagay. Madali kong mapupuksa, ang pamilya Jod. So, dalhin mo rito si John Jod ngayon din. Kailangan pang mag-appointment ang tatay ko para makipagkita kay MS Leaf. Pero ikaw, diretsong tatawag ka sa kanya. Sino ka ba? Isa lang siyang hamak na, delivery boy. Wala siyang kontak ni Emily. Nagkukunwari lang. Siya. Sinaktan mo ako. At nirakan mo pa si Emerjud. Ngayon, winawalang galang mo si Emily. Tapos ka na. Dadaluhan ng tatay ko, ang kasal ko, papunta na, siya rito. Pag-isipan kong palampasin ka, kung babagiin mo ang sarili mong mga braso. At luluhod, para humingi ng tawad kay Tim. Mister, umalis ka na, bago pa dumating si Amy Jude. Ako ang bahala sa mga kahihinatnan. Pwede mong, baliin na lang ang mga braso ko. Dapat kang, umalis ka na. Walang sinuman ang makakapag-ligtas sa kanya. Paparusahan ko muna ang matandang ito, at bahala na ako sa iyo mamaya. Huwag kang mag-alala. Walang sino man ang makakapang, api sa atin. 3 minuto na lang ang natitira. Pinapayuhan kitang lumuhod, at humingi ng tawad kay Mia ngayon din. O ikaw ay mapapahamak, sa sandaling dumating, si Sue. Tumatawag si MS Leaf. Hello, MS Leaf. Sige, pupunta ako sa Hania Hotel, ngayon din. Tinawag ako ni Lord Drago. Ipapataas kaya niya ang posisyon ko? Diyos ko, malapit na akong magtagumpay, ha. Pumunta ka sa Hania Hotel, sa lalong madaling panahon. Ang yabang-yabang mo. Kahit malapit na ang katapusan mo, ikaw ang unang tao na pag-iinitan ni Emma Leaf pagdating niya. Tingnan natin kung gaano pa kayabang ang dating mo kapag nandito na ang tatay ko. Para bugbugin ka hanggang sa mapilay ka. Tinatakpan mo lang ang takot mo, sa pagsasabi ng kung ano-ano. Alam kong talagang, nanginginig ka sa takot. Worth it ba na isugal, ang buhay mo? Para sa babaeng ito. Mister, nababagbag ang damdamin ko dahil gusto mo akong iligtas. Nawala sa akin ang tatay ko noong bata pa ako. Pero ngayon ay mararamdaman ko na ang pagmamahal ng isang matagal nang nawalang ama. Pero may kapit, sila sa hari ng ilalim ng lupa ng Hanya at kay Emma Leaf. Umalis ka na ngayon. Ang pinagsisisihan ko sa mga nakaraang taon ay ang hindi ko kayang protektahan ang aking anak na babae. Paparusahan ko ang mga nambuli sa iyo, kahit pa sila ang hari ng ilalim ng lupa o ang gobernador. Ang lakas ng loob mo. Tatay, nandito ka na rin. Binubuli nila ako. Tulungan mo ako. Lahat sa Hania. Alam na ako ang hari ng ilalim ng lupa. Ang lakas ng apog niyong mangbuli sa anak ko, mukhang gusto niyo nang mamatay. Nakakaangat ka lang sa iba, dahil maliit lang ang Hania. Sino ka ba? Anong karapatan mong magpakilalang hari sa harap ko? Una ka. Na nang ahas na kausapin ako, ng ganito. Gusto kong malaman kung sino ka. Anong karapatan mong balewalain ako? Dad, isa siyang delivery guy. Wala siyang kwenta. Ha. Akala ko pa naman. Siya ay isang importanteng tao. Delivery guy lang pala siya. Marami na akong binugbog na mahihirap na tulad mo ngayong taon pa lang. Mga kasama, putulin niyo ang mga paa at kamay niya. Pakainin niyo sa mga isda sa ilog. Hindi ba't, ang yabang-yabang mo kanina, sa huli kailangan mo pa rin, harapin ang galit ni Emerjud. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang kausapin mo. Makikipagkita ako kay Lord Drago, kasama si MS Leaf mamaya. Bilasan niyo na ngayon din. Huwag niyo akong sayangin ng oras. Narinig niyo ba yun? Makikipagkita si Mr. Jod kay Lord Drago. Tama si MS Jod. Kilala ng mga Jod ang Dragon Hall. Ano, malapit nang magtagumpay si Tim. Ngayong nakapag-asawa na siya, kay MS Jod. Tim, swerte mo at napangasawa mo, ang ganoong kabuting babae. Tama, malaki ang naitulong sa akin ni Zoe, sa karir ko. Hindi tulad ni Mia, napabigat lang sa akin. Gino, malaki ang impluensya ni Lord Drago. Sa Valia, ano na ang dapat nating gawin? Ngayong kilala na siya ng mga Jude. HMPH, natatakot ka na ba? Pinahahalagahan ng mga Jod ni Lord Drago. Anumang araw ngayon, sasali na kami sa Dragon Hall.
Mga hamak kayong isda, anong kapal ng mukha, para sumalungat sa amin? Gusto niyong sumali sa Dragon Hall? Nakakatawa. Mga taong katulad ninyo, ay mababa kaysa sa akin. HMPH, sinasabi mo ba, na ikaw si Lord Drago? Tigilan mo ang pagbibiro, ni hindi ka karapat-dapat, na maglinis ng sapatos ni Lord Drago. Nagpanggap ka na tumawag kay MS Leaf. Ngayon, nagpapanggap kang si Lord Drago. Sa harap ng tatay ko, lumalaki na ang iyong apog. Akala mo ba ang mga Jod ay madaling lokohin? Mia, saan mo nakita ang ganyang klaseng lalaki? Walang inat siya at walang pakundangan. Pareho kayong mamamatay ngayong araw. Ginoo, hindi natin sila kalaban. Ako na ang bahala para makalaya ka. Ako ang sasagot sa mga kahihinatnan. Marami kang pinagdaanan, sa mga nakaraang taon. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang magdusa ka pa, mula ngayon, habang nandito ako. Dilat ang iyong mga mata, at tingnang mabuti. Alam mo ba kung ano ito? Ito ang Drago Pass. Ano? Siya ba si Lord Drago? Ang namumuno sa Dragon Hall? Impossible, delivery boy lang siya. Paano niya nakuha ang Drago Pass? Hindi ba halata? Peke yan sigurado. Ang kapal mo. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang Panginoong Drago. Gamit ang Peking Pass. Gusto mo bang mamatay? Bulag ka ba? Gusto mong sumali sa Dragon Hall, pero hindi mo kilala ang Drago Pass. Ako ang nagbigay ng Drago Pass kay Lord Drago. Kaya alam ko, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang tunay na Drago Pass ay magliliwanag ng ginto sa apoy. Ipinipilit mong totoo yan. May lakas ka bang subukan? Sige. Walang problema. Pero kung peke ang pass na ito, dapat kang magbitiw. Bilang hari ng ilalim ng haniya, wawasakin ko ang pamilya Jod mamayang gabi. Dapat lumuhad ang anak mo, at humingi ng tawad kay Mia, hanggang sa magpas siya si Mia, napatawarin siya. Anong kapal ng mukha ng isang delivery guy? Nautusan ako na humingi ng tawad sa babaeng ito. Panaginip mo yan. Ang tigas ng ulo mo kahit malapit na ang wakas mo. HMPH. Sige, ituturing namin ang sarili naming sawi, at aminin ang pagkatalo, kung ang pass na ito ay tunay. Pero, babasagin ko ang lahat ng mga buto mo. Kung ito ay peking pass, magiging pulubi ka, habang buhay. At ikaw, gusto ko ang babaeng ito, na maging alipin ng pamilyang Jod habang buhay. Nya, John Jod, anong kapal ng mukha mo? Tigilan mo yan, kunin mo ang brazier. Gusto kong aminin mo ang pagkatalo mo. Ginoo, Huwag kang mag-alala. Mia, ang mga Jod ang mga mamamatay ngayon. Panooring mabuti. Ang seryoso mo kumilos, pero wala namang reaksyon. Ito ay tiyak na Peking Pass. Kainis ang lalaking ito. May kapal ka pa ng mukha na hampasin ako. Nasayang mo ang oras ng lahat. Tapos na kayong lahat. Ginaya mo si Lord Drago upang linlangin ang lahat. Matapang ka talaga. Mga gwardya, babasagin ang mga buto niya. Pakainin siya sa mga aso. hindi. Tumakbo, Mr. Leeds. May gininto ang liwanag. Ito ang tunay na pass. Ito nga talaga ang Drago Pass. Ito ay tunay nga. Ano pang hinihintay mo? Patayin ang apoy. Ito ang tunay. Drago Pass. Ikaw ba talaga si Lord Drago? Napatunayan na namin ang Drago Pass. John Jod. Panahon na para tuparin ang pangako mo. Tatay, huwag kang magpalinlang sa kanya. Kung kaya niyang nakawin ang kasunduan para sa Darwin, tiyak na kaya rin niyang nakawin ang Drago Pass. Siya ang kumuha niyan. Ano, ninakaw niya? Anong lakas ng loob mong nakawin ang Drago Pass? Gusto mo bang mamatay? Ako ang nagnakaw? John Jod, ikaw ang nagbigay sa akin ng Drago Pass. Paano ko ito ninakaw? Tumigil ka sa pagpapanggap. Anong kapal ng mukha mong? Ang kininang ninakaw? Wala kang respeto. Sa Dragon Hall. Papunta na rito si MS Leaf. Mga gwardya, pulihin siya. Ev Ajad, ginawa niya ito para ipagtanggol ako dahil sa akin nangyari ang lahat ng ito. Ako ang magsusori sa inyo. Pakawalan mo na siya. Hindi karapat dapat. Ang sorry mo sa akin. Mia. John Jod, anong ginagawa mo? Anong karapatan mo, isang delivery guy na tulad mo? Natapusin ang buhay ko? Kahit malapit na ang katapusan mo, nagpupumilit ka pa rin magsalita ng kalokohan? Nagmamadali ka yata na mamatay. Umalis ka na, mister.
Sobra na ang nagawa mo para sa akin. Ayokong masaktan ka pa, dahil sa akin. Iniwan ko si Nina, at hanggang ngayon pinagsisisihan ko iyon. Hindi ko hahayaang magdusa pa siya, ano man ang mangyari. Hindi ako aalis. Mananatili ako rito, at lilipulin ang lahat ng nambuli sa iyo. Huwag mong pangaripang umaalis ngayon. Anong karapatan mo? Nasirain ang kasal ko dahil sa babaeng ito. Hindi kita palalampasin. Bugbugin niyo siya. Hanggang sa mapilayan. Emma Leaf, nandito na ang mga gwardiya ng Dragon Hall. Ano ang utos ninyo? Sige, anong kapal ng mukha ng mga Jod? Na hindi igalang si Lord Drago. Sumunod kayo sa akin. Pupuntahan natin at guguhoy ng pamilyang Jod. Opo, Emma Leaf. Huwag mo siyang saktan. Kim York, dahil sa akin nangyari ang lahat ng ito. Wala siyang kinalaman dito. Sa akin ka na lang. Mia, ang kapal pa ng mukha mong magmakaawa sa akin. Binigyan kita ng pagkakataon, pero ikaw ang tumanggi. Ikaw ang nagpumilit na magkagulo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ito. Ikaw rin ang pagbabayaran. Aayusin kita. Pagkatapos kong ayusin ang matanda. Ang kapal talaga ng mukha mo, at isa kang basura. Kawawa naman si Mia, at nakilala ka pa. Bakit ka pa nakikipagtalo? Sa akin ay malapit ka ng mamatay. Itatapon ko, kayong dalawa sa isang libinan ng maraming bangkay. Naiisip ko na, ang pagkamangha sa mga mukha ninyo. Ano pang hinihintay ninyo? Dakpin na ninyo sila. Subukan mong gawin yan. Hinahamon kita na gawin yan. MS, Leaf. Dapat sinabihan mo ako ng maaga. Sana tinanggap kita ng maayos. Si MS, Leaf ang pinakamakapangyarihang tao sa Zonos. Team, may asawa kang napakagaling. At biyenan, huwag mo kaming kalimutan. Kapag naging matagumpay ka na. Hindi ko kayo malilimutan. Si Emma Leaf ang pinakamahusay na tauhan ni Lord Drago. Hindi ka palalampasin ni Lord Drago. Kapag nalaman niya na ninakaw mo ang pass, humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Makiusap ka sa kanyang patawarin ka. Ayos lang. Wala siyang magagawa sa akin. Matanda ka na, hindi mo ba alam, na malapit na ang katapusan mo? Si Emma Leaf ang pinakamakapangyarihang tao sa Xonos. Akala mo ba makakalaban mo siya? Araw ng kamatayan mo ngayon. John Jod. Anong nangyayari? MS, Leaf. Itong delivery guy na ito ay ninakaw ang Drago Pass. At nagpanggap bilang Lord Drago sa kasal ng anak ko. Ako na ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Ano? Huwag kang magalit, MS, Leaf. Ipapag-apologize ko siya sa iyo ngayon din. Anong hinihintay mo? Lumuhad ka at humingi ng tawad kay MS, Leaf ngayon. So, Leaf, ito ba ang lalaking balak mong itaas? Lumapit ka rito at tanggapin ang parusa. So, Leaf, ito ba ang lalaking gusto mong i-promote? Halika rito at tanggapin ang parusa mo. Paano ka nang ahas na walang respeto? MS, Leaf. Mister, pakiusap, tumigil ka ng pagsasalita. So, tingnan mo ang mga basurang ito. Ano ang ginagawa mo bilang gobernador? Isa ka lang delivery man. Paano ka nang ahas na sumigaw kay MS, Leaf? Mga kasama, baliin ang kanyang mga bindi. Kalad ka rin siya sa harap ni MS, Leaf, at pagsisihan niya. Arb. Pagbati. Lord Drago. Ano? Siya ba talaga si Lord Drago? Imposible yan. Isa lang siyang delivery guy. MS, Leaf. Nagkakamali ka ba? Isa lang siyang delivery guy. Paano siya maging Lord Drago? Tumahimik ka. Lord Drago. Nabigo akong pamahalaan ang aking mga tauhan. Kaya naging mayabang sila. At kahit na na-offend ka, pakiusap, parusahan mo ako, Lord Drago. Nasugatan siya. Sino ang gumawa nito? Sino pa ba? Subordinate yon na gusto mong i-promote. Walang luluha. Sa pagkamatay ng tulad mo. Ako ang bahala sa sino mang manggahays. Mang-api kay Ginang Ford. Panginoong Drago, nagkamali ako. Paumanhin. Patawarin mo ako. Patawarin ka?
HMPH, inapi mo si Mia dahil wala siyang kabuluhan. Sinira mo ang relasyon niya at gumawa ng masama. Dahil may makapangyarihan kang pamilya. Wala kang nagawa na makapagpapatunay na dapat kang palayain. Dalhin siya palayo. At palayasin ang pamilyang Jod sa Hania magpakailanman. Nauunawaan. Panginoong Drago, ang kapangyarihan ng mga Jod ay matagal nang nakaugat sa Hania. Bakit mo sisirain ang aming pamilya dahil lang sa hamak na babaeng ito? Gago ka. Alam mo ba kung sino siya? Wala siyang kabuluhan. Isa lang siyang hamak na may-ari ng food stall. Tumahimik ka. Siya si Ninalid, ang anak na babae ni Panginoong Drago, na nawawala sa nakalipas na 15 taon. Siya si Ninalid, ang anak na babae ni Lord Drago, na nawawala sa nakalipas na 15 taon. Ano, anak ni Lord Drago? Ano? Anak siya ni Lord Drago. Hala, tapos na tayo. Diyos ko. Nasira ko ang relasyon ng kanyang anak, at pinagbintangan ko pa siya. Hindi niya ako palalampasin. Ako ang naghiwalay sa kanya at sa anak ko. Diyos, nagkasala ako. Kasalanan ko ito, nagkamali ako sa'yo, bulag ako noon, ngayon ko lang napagtanto ang tunay kong nararamdaman. Ikaw ang pinakamahal ko, mapapatawad mo ba ako? Magsimula tayo muli. Akala mo ba tanga ako, Team York? Hindi mo naman ako minahal. Ang mahal mo ay yaman at katayuan. Nagsisisi akong nasayang ang 5 taon ko sa'yo. Hindi ko na ito ulitin. Dalhin niyo sila palayo. Dalhin ninyo sila. Panginoong Drago. Panginoong Drago. Pakiusap, kahabagan mo ako. Kahabagan mo ako. Nina. Anak ko talaga ikaw. Ginoo, napakabait mo sa akin. Ngunit mahirap pa rin para sa akin na paniwalaan na ito ay totoo. May dala ka bang pendant? Binigay sa akin ng tatay ko. Ang pendant na ito bago siya umalis para sa isang misyon. 15 taon na ang nakalipas. Siya ang may kalahati. Sinabi niya na makikita ko siya sa tulong ng pendant na ito. Tatay, ikaw talaga ang tatay ko. Nina. Sa wakas, nakita na kita. Magaling iyan. Panginoong Drago, maligayang pagbabalik sa Dragon Hall.